Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala ng isang brutal na mafia enforcer na nagngangalang Lloyd. Sinasalubong niya ang kanyang amo, nakakalabas lang mula sa bilangguan. Nang iulat ni Lloyd na ninakaw ang kanilang pera para sa droga, agad siyang inutusan ng amo na bawiin ito. Pagkatapos ay iniharap ni Lloyd ang isang listahan ng mga taong pinaghihinalaang nagtaksil sa kanila, sa paniniwalang sila ang may pananagutan sa nawawalang pera. Walang pag-aalinlangan, inutusan ng amo si Lloyd at ang kanyang mga tauhan na tugisin silang lahat at kunin ang pera sa loob ng 2 araw. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Lloyd at ng kanyang mga tauhan na hanapin ang bawat pangalan sa listahan. Sa tuwing mababawi nila ang bahagi ng ninakaw na pera, agad nilang pinapatay ang taong responsable. Pagkatapos ng bawat pagpatay, kumukuha ng litrato si Lloyd bilang patunay para makapag-ulat pabalik sa kanyang amo. Nagpapatuloy ang ganitong padron habang sunod-sunod na naaalis ang isang target. Samantala may isang babaeng napauwi na sana siya nang bigla siyang binaril at napatay. Lumalabas na isa rin siya sa mga pangalang nasa listahan ni Lloyd. Samantala, isang pamilya ang dumating sa kanilang bagong tahanan at naghahandang lumipat. Pinapili ng ama na si Bill ang kanyang 2 anak ng kanilang mga kwarto sa itaas. Habang nagsisimulang magayos ang pamilya ng mga gamit, nahihirapan silang magbuhat ng kutsan paakyat sa hagdan. Mabilis na napagod ang kanyang anak na si Lauren, kaya napilitan silang pansamantalang iwan ang kutsan na nakataas ng kalahati. Kasabay nito, ang nakababatang kapatid na si Owen ay tahimik na naglalaro ng karayom at straw. Nang may mapansin siyang gagamba, pinapatay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paghahasa ng kanyang mga pansamantalang kagamitan. Nang subukang pumasok ni Lauren sa kwarto niya, muntik na siyang masugatan dahil sa matutulis na bagay na nakakalat sa sahig. Dahil sa pagkadismaya, hinanap niya si Owen, at naghanap pa nga sa kalapit na kagubatan. Nang sa wakas ay natagpuan niya ito, galit na kinaladkad niya ito pauwi. Nang gabing iyon, nagpahinga si Lloyd at ang kanyang mga kasama sa isang motel, naghahanda para ipagpatuloy ang kanilang pangangaso kinabukasan. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Bill kay Lauren na ang dahilan kung bakit sila lumipat sa isang liblib na lugar ay para sa kapakanan ni Owen. Kailangan niyang ilayo muna sa mga tao ng ilang sandali. Tuwing gabi bago matulog, binibigyan ni Bill si Owen ng pampakalma at ipinapaalala rito na laging kumilos ng maayos sa piling ng iba. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal ang asawa ni Bill, may kumatok sa pinto. Pagkabukas niya nito, pilit na pumasok si Lloyd sa loob at tinutukan siya ng baril. Nang marinig ang kanyang sigaw, sumugod si Bill papunta sa kanya, ngunit mabilis siyang natalo ng mga tauhan ni Lloyd. Nang tumangging ibunyag ni Bill kung nasaan ang pera, inutusan ni Lloyd ang kanyang kasamahan na si Derek na patayin ang asawa ni Bill. Narinig ni Lauren ang putok ng baril mula sa banyo at agad siyang lumabas para tingnan ang nangyari. Natigilan siya sa gulat nang makita ang isang lalaking kumukuha ng litrato ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Malapit lang, walang magawa ang kanyang ama, nakatutok ang baril. Nang mapansin ni Bill si Lauren, sinubukan niyang ilayo ang atensyon ng umaatake sa kanya, umaasang makakatakas ito. Mabilis na inutusan ni Lloyd si Derek na sunduin ang mga anak ni Bill. Habang sinusubukang tumakbo ni Lauren, nasugatan niya ang sarili habang binabasag ang bintana ng kanyang kwarto. Mabilis niyang binalot ang sugat para pigilan ang pagdurugo. Sa ibaba, brutal na pinahihirapan si Bill habang hinihingi ni Lloyd ang pera. Kasabay nito, hinalugog ni Derek ang bahay at pumasok sa kwarto ni Lauren kung saan napansin niya ang dugo sa basag na bintana. Sa loob, nagtatago si Lauren sa likod ng isang tumpok ng mga kahon habang nakahawak sa isang pamutol ng kahon. Nang magbawas ng depensa si Derek, sinubukan ni Lauren na puntahan ang kwarto ni Owen, ngunit bago pa siya makatakas, naabutan siya ni Derek at lumapit para patayin. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kapatid na babae, dumampot si Owen ng baseball bat at hinampos sa mukha si Derek. Pagkatapos ay nilock niya ang pinto, kinuha ang pamutol mula kay Lauren, at mabilis itong binasag para isara. Lumabas si Lauren sa bintana at tumalon pababa kasunod si Owen. Nang makatakas sila, nagkamalay si Derek at padabog na isinara ang pinto. Habang tumatakbo sina Owen at Lauren patungo sa kotse ng kanilang ama, sumilip si Derek sa bintana at nasalo ng patibong na inilagay ni Owen, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Nang marinig ang sigaw, dali-daling umakyat si Lloyd sa itaas para tingnan si Derek. Nang mapagtanto niyang nakatakas na ang mga bata, bumaba siya at pinagbantaan si Bill at hiningi ang pera. Sa labas, natarante si Lauren nang mapagtantong nakakandado pa rin ang kotse. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Owen at nagsimulang bumunot ng isang piraso ng metal mula sa gilid ng gulong. Sa loob ng bahay, sa wakas ay sumuko na si Bill at sinabi kay Lloyd na ang pera ay nakatago sa loob ng isang ligtas na nasa loob ng truck. Sa labas, hinimok ni Lauren si Owen na umalis, ngunit sa halip ay tumakbo ito patungo sa truck nang mapilitan si Bill na lumabas ni Lloyd upang kunin ang pera. Pagbalik sa loob ng bahay, isa sa mga tauhan ni Lloyd na nagngangalang Joseph ang sumubok na gamutin ang mga pinsala ni Derek. Nang buksan ni Joseph ang medical kit ni Owen para kumuha ng mga benda, laking gulat niya nang matuklasan ang mga medikal na record ni Owen sa loob.
Samantala, sa labas ng bahay, si Bill ay nasa loob ng truck kasama si Lloyd. Naghahandang buksan ang safe. Kasabay nito, isa sa mga tauhan ni Lloyd, si Freddy, ang nakaramdam na may mali. Nang suriin niya ang lugar, napansin niya ang mga bakas ng papatungo sa bubong ng truck, kung saan nagtatago si Owen, at maingat na pinaplano ang susunod niyang gagawin. Habang sinusubukan ni Freddy na umakyat, biglang bumagsak si Owen, ninakaw ang kanyang rifle, at binitawan ang handbrake. Nagsimulang gamulong pabalik ang truck na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Nang sa wakas ay mapahinto ni Freddy ang sasakyan, humakbang si Owen at tinutukan siya ng sandata. Ngunit naputol ang kanyang pagtutuon ng pansin nang biglang sumulpot sina Derek at Joseph at nagpaputok. Mabilis na hinailan ni Lauren si Owen palayo, at silang dalawa ay tumakas papunta sa kagubatan. Habang tumatakbo sila, nasulyapan ni Owen si Lloyd na pinapatay ang kanyang ama. Napupuno siya ng galit, ngunit patuloy siyang tinatawag ni Lauren, dahilan para patuloy siyang tumakbo papasok sa kakahuyan. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Derek na ipaliwanag ang natuklasan niya tungkol sa mga medikal na file ni Owen. Gayunpaman, masyadong galit na galit si Lloyd para makinig. Inutusan niya sina Derek at Joseph na tugisin ang mga bata habang siya naman ay babalik sa loob kasama si Freddy para hanapin ang pera. Matapos tumakbo papasok sa kalaliman ng kagubatan, huminto si Owen nang makakita siya ng isang matibay na sanga ng puno at nagsimulang magtanim ng isang bagay. Nang makita kung gaano nasaktan si Lauren, mariin niya itong sinabihan na umupo. Kumuha siya ng medical kit at tinulungan siyang gamutin ang sugat nito. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, hinugot ni Owen ang isang talong ng pang-ahit mula sa kanyang bibig at nagsimulang maghanda ng isang nakamamatay na bitag gamit ang mga sanga sa paligid niya. Samantala, sa loob ng bahay, patuloy na hinahanap ni Lloyd ang pera at natuklasan ang mga medikal na record ni Owen. Ipinapakita ng mga file ang isang iskala ng agresyon na ginagamit upang sukatin ang mga marahas na tendensya, at ang mga resulta ni Owen ay mapanganib na mataas. Ipinapakita ng mga tala na siya ay isang seryosong banta sa sinumang nakapaligid sa kanya. Natagpuan din ni Lloyd ang mga larawan ng mga nakaraang biktima ni Owen, na marami sa kanila ay nagdamo ng bali ng buto o permanenteng paralysis. Naging malinaw na ito ang dahilan kung bakit inilipat ng ama ni Owen ang pamilya sa isang liblib na lugar, sa pag-asang maprotektahan ang iba mula sa kanya. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, natagpuan ni Derek ang isang medical bag at nilapitan ito nang hindi namamalayang bahagi pala ito ng isang patibong. Habang humahakbang papalapit si Joseph, gumana ang bitag, at muling nahuli si Derek. Malubha ang pinsala sa kanyang binti, dahilan para siya hindi makagalaw ng maayos. Napansin ni Joseph ang paggalaw ni na Lauren at Owen at agad na hinabol. Kasabay nito, pagbalik sa bahay, namataan ni na Lloyd at Freddy ang isang babaeng dumarating na may dalang pagkain para sa pamilya ni Bill. Nang mapansin niya si Lloyd na may hawak na sandata, nangingibabaw ang takot. Walang pag-aalinlangan, binaril siya ni Lloyd hanggang mamatay. Ang eksena ay bumalik sa kagubatan kung saan patuloy na hinahanap ni Joseph sina Owen at Lauren. Habang tumatawid siya sa isang makitid na tulay, hindi niya namalayan na, hinagtatago pala ang magkapatid sa ilalim nito. Nang tumalon pababa si Joseph, nadatnan niya si Lauren na nanginginig sa takot. Bigla, umatake si Owen mula sa likuran at sinugod siya ng may brutal na puwersa. Nakabawi si Joseph at nahawakan si Owen. Samantala, nakita ni Lauren ang kutsilyo ni Joseph na nakahiga sa ilog at nagmadaling agawin ito. Habang nagsisimulang mawalan ng kontrol si Owen sa laban, isa sa kanyang mga patibong ang gumana, ngunit nabigo itong masaktan si Joseph. Sa isang desperadong sandali, sumugod si Lauren mula sa likuran at sinaksak si Joseph sa likod. Dahil sa takot at kawalan ng pag-asa, pinatay niya ito para protektahan ang kanyang kapatid. Napatigil si Lauren sa pagkabigla, sumisigaw sa takot. Pumasok si Owen, binaligtad ang katawan ni Joseph, at pinatay ito sa mas brutal na paraan. Walang imak. Dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang kapatid, pinunasan ng dugo sa mga kamay nito at tinakpan ng jacket ni Joseph. Nang gabing iyon, pagkatapos makatakas sa kagubatan, nakarating ang magkapatid sa isang dealership ng kotse. Malinaw na may plano na si Owen. Mabilis niyang sinenyasan si Lauren na sumama sa kanya. Nang makita nilang nakakandado ang gusali, pilit na binuksan ni Owen ang pinto gamit ang mga kagamitang dala niya. Sa loob, hinanap niya ang mga susi ng kotse at nang matagpuan niya ang mga ito, lumabas sila para hanapin ito. Pagdating nila sa kotse, napagtanto nilang naroon na sina Lloyd at Freddy. Nagtago ang magkapatid nang mapansin ni Lloyd ang paggalaw at inutusan si Freddy na habulin si Lauren. Nagsimula ang isang nakakakabang habulan. Nang muntik nang mahuli si Lauren, ginulo ni Owen ang atensyon ni Freddy sa pamamagitan ng pagpapatunog ng alarma ng kotse. Pagkatapos ay umatake siya mula sa likuran at pinatay si Freddy sa isang tama sa ulo. Mabilis na bumalik si Owen kay Lauren. Biglang binaril ni Lloyd si Owen, na siyang kinaladkad palayo kay Lauren. Gayunpaman, nakaligtas si Owen dahil ang bala ay naharang ng isang metal na plaka ng gulong na dala niya, na pumihil dito sa pagtama sa anumang mahahalagang organo. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Owen ang sarili na tanggalin ang bala.
Gamit ang lighter ng kotse, isterilisahin niya ang sugat at tatakan ito. Taglay ang malamig at nakapokus na ekspresyon, inihanda niya ang sarili para tugisin si Lloyd. Samantala, kinaladkad pabalik ni Lloyd si Lauren papasok ng bahay at pinilit na ibunyag kung saan nakatago ang pera. Dahil wala talaga siyang kaalam-alam, nagalit ng husto si Lloyd at marahas siyang inatake. Pagkatapos ay pinaputok niya ang baril patungo sa kama na malapit dito. Saka lang nabunyag na matagal nang itinago ni Bill ang pera sa loob ng kutsan. Nang ibaba ni Lloyd ang kanyang depensa, nanlaban si Lauren at nagawang makatakas. Gayunpaman, habang sinusubukang magtago, bigla siyang nawalan ng malay ni Derek. Kinukutsa niya si Lloyd, sinasabing nakakahiya na natalo siya ng isang babae. Dahil sa galit sa insulto, agad na pinatay ni Lloyd si Derek nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng bahay, naghahanda na si Owen ng isang nakamamatay na bitag gamit ang kanyang kaalaman sa mga armas at mekanika. Samantala, naghanap si Lloyd ng bag para kunin ang pera. Pero pagbalik niya sa baba, doon niya napagtanto na wala na ang pera. Napansin niya ang bakas ng pera patungo sa silong at inakala niyang may nagdala nito roon. Pagpasok ni Lloyd sa silong, nakita niya ang dugong nagkalat sa freezer. Nang buksan niya ito, sunod-sunod na malulupit na patibong ang lumabas, na sunod-sunod na tumatama sa kanya. Habang desperadong sinusubukan niyang umakyat sa hagdan para makatakas, nalaglag sa kanya si Owen ng isang mabigat na bagay, na agad niyang itinamatay. Kinaumagahan, nagising si Lauren sa tabi ni Owen, na tahimik na nakaupo habang may hawak na bag na puno ng pera. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pinuno ng mafia ng isang sobra mula kay Owen. Sa loob ay makikita ang mga larawan ng mga biktimang pinatay ni Lloyd, na nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang mga litrato ng sarili niyang mga tauhan na nakahandusay at patay, mabilis na napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, isinagawa ni Lauren at Owen ang kanilang huling paghihiganti, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na Sam Iris sa tirahan ng pinuno ng mafia at tuluyang nagwakas sa kanyang buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.